Eto na, pambungad natin ngayong pong linggo ng Palaspas, Palm Sunday, April 13, 2025. Sa naman ng mga balita, makakausap po natin Comelec Chairman George Zelwin Garcia. Chairman Garcia, kumusta ka na? At isang makabuluhang Semana Santa po sa inyo, Chairman. Magandang umaga po, Sir Oli, sa ating mga kababayan. Magandang umaga rin po. Nung huli tayo nagkausap, matagal-tagal na yun. Wala pa tayong naririnig ng mga... ang huli natin pinag-usapan ay pambabastos at ang insidente ng karahasan ay yung sa Dato Odin Sinsuat. Pero ngayon, after several days, Chairman, sunod-sunod, unahin ko lang itong mga insidente ng karahasan. Lalo-talo na po doon sa mga lalawigan ng Abra, maging sa ilang bahagi ng Mindanao, at ito mukhang sumunod ay ang Albuera, Leyte. Sa mga pangyayari nitong mga nakalipas na araw sa mga lugar na yan, maaari ba namin malaman, Chairman, kung ang Comelec ay maaari pag-usapan ng sitwasyon at may ipairal po o may gagawing hakbang yan sa mga lalawigan na nabanggit na iyan, Chairman? Noong nakaraang Biyernes po, Sir Oli, tayo po ay nagkaroon ng command conference sa IFP, PNP, kasama rin ng Philippine Coast Guard. Napag-usapan ng mga yan, mga nangyayaring kaguluhan na yan, kung kaya naman po ang Philippine National Police dyan po sa Abra ay binuhay muli yung tinatawag nilang Task Force Abra. Ang purpose po ng Task Force Abra para may nakatutok na isang grupo, organisasyon na tututok talaga dito sa buong probinsya ng Abra. Hindi po yung tungkol lamang sa mga regular na peace and order ng lugar. At parang naman may immediate action kagad ang task force sa mga problema tungkol sa eleksyon dyan sa Abra. Dito po sa Bangsamoro, Sir Oli, nag-create din ng Task Force Bangsamoro, ang Philippine National Police. Ganon din ang purpose na ginawa po sa Abra. Nung araw din po ng Biyernes na yun, napag-usapan namin yung Albuera, at yun na nga, meron na rin po naman ginawang aksyon ang Philippine National Police. At ito po yung maaaring mailagay sa mas mataas na kategorya. Maaaring hindi siya red category, pero pwede siyang mailagay sa orange category na hindi naman kinakailangang ilagay pa sa tinatawag na Comelec control. Okay. So ito mangyayari sa Albuera, ang orange category, maaring ano to, ngayon po ba o maaring tomorrow ay magkaroon na ng mga adjustment po ng ating pambansang pulisya? Ito pong linggo ito, magkakaroon na po ng adjustment, Sir Oli, dahil nga sa pangyayari yan. Although hanggang ngayon, iniimbestigahan yan ng Philippine National Police yung nangyari. May mga binulong sa atin ang ating Chief PNP tungkol sa pangyayari yan. And therefore, katulad po ng pagtatanggal kaagad ng Chief of Police, ay isa sa mga sinabi po yan sa atin ng PNP Chief. Pero yung tinanggal na pulis sa Ormoc yata yun, tama po ba yun, Chairman? Hindi yun sa Albuera, kundi sa Ormoc, tama po ba? Tama po yata yan, at yan po ay kasama rin doon sa mga plano ng PNP dahil nga sa meron din mga pagtaas ng kaguluhan doon sa area ng Leyte na yan. Anyway, may mga tanong ako dyan, pero mas maganda siguro ang PNP na magpaliwanag at hindi na po ang Comelec, Chairman. Pero sa mga pangyayari ito, sa mga development na ito, mukhang nakikita natin na mas magiging maigting, mas magiging mainit ang mga dapat gawin, hakbang ng PNP habang papalapit ang eleksyon. Chairman, ano po? Yun din po yung binabanggit at sinasabi natin noong nung ating pong command conference. Pero handang-handa naman po ang Philippine National Police. Nilatag nila sa atin yung kanila pong plano sa mga susunod na 30 araw. Kahit nga after the election, meron po silang plano. At dito po ay kaakibat ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Kung nakikita rin po ng mga kababayan natin, kung mararamdaman nila, mas mababa naman po ang bilang na ito ng election-related violence kumpara noong 2019 at 2022 elections. In fact, pinakita rin sa amin yung datos at parehas din po yan sa datos namin. Sadyang mas mababa pa po sa kasalukuyan. Pero siyempre, sa mga susunod na 30 araw, ay yan po yung mga pwedeng tumaas ang bilang ng election-related violence. Okay. Binanggit nyo kasama rin po siyempre ang Coast Guard, ang AFP, Chairman. So, may posibilidad ba na ang mga lugar kung saan bagamat mababa ngayong taon, mataas pa rin po insidente po ng krimen tulad po dyan sa Abra, saang punto o anong maaring pagkakataon na makita ho na kinakailangan natin na rin ng presensya po ng mga sundalo sa mga lugar na ito? Yung po mga sundalo, nandiyan din po sila. Katulong na ho ngayon. In fact, nagdagdag sila ng pwersa. Opo, nagdagdag po sila ng pwersa ngayon sa mga ibang lugar. Pero ang ginagamit po talaga natin ay Philippine National Police dahil siyempre
ang AFP more on external defense natin eh. Pero kung kakailanganin sila, lalo na sa presensya ng mga rebel groups kung meron man, o yung mga insurgents kung meron man, dyan natin ginagamit ang AFP. Pero yung peace and order situation talaga natin, Sir Oli, ang Philippine National Police ang in charge. Okay, so kung kinakailangan na siguro ng tulong ng mga sundalo, didepende ho yan kung papaano ho ang kanilang magiging kontribusyon. Pero meron naman po mga nakahanda. Meron naman po tayong pwedeng hugutin kung saan pwedeng kumuha para magtumuro sa seguridad sa isang lugar. Opo, Sir Oli, in fact, ang ating po naging payo sa kanila, baka pwedeng kung kakailanganin merong foot soldiers na maglalakad-lakad doon sa area na medyo mataas ang bilang ng insidente, ay combined ito forces ng AFP at PNP na. Kahit po yung ating mga checkpoint doon sa mga critical na areas, baka pwede rin sabi natin, ay naandyan ng AFP, PNP at may Philippine Coast Guard. Tatandaan po ng lahat na ang Philippine Coast Guard din, may mga aso sila, may mga canine dogs na ginagamit upang alamin kung may mga pampasabog at iba pang mga pwede na makumpiska sa mga checkpoints natin. Okay. Matanong ko lang, Chairman, yung Abra, anong kategory ho nito? Under communist control ba ito, Chairman? Hindi naman. Ay, hindi pa po siya communist control. Yan po ay nasa orange category pa lamang, hindi po siya red category. Nung sinabi po natin, nung mga nakakaraang linggo na sabi natin may posibilidad na malagay yan sa communist control, abay biglang tumigil ang karahasan, ang violence dyan sa area. So, ngayon po, minomonitor na lang natin yung mga developments dyan sa area na yan. Pero in the meantime, ngayon po ay maganda ang peace and order situation dyan sa area. Okay. Parang, anyway, napag-usapan naman natin ito, Chairman, dahil nung simula ng kampanya para sa mga kandidato sa pagkasenador at party list, wala pa tayong naririnig yan itong mga alingas-ngas, mga kung ano-ano mga karasan. Pero sabi nyo nga, kayo mismo nagbanggit sa inyong experience bilang COMELEC election lawyer, talaga minsan pagpasok ng local campaign, doon na yung gitgitan, doon na yung sakitan, umahantong pa sa patayan, Chairman. Ay mainit kasi yung mga supporter, Sir Orly. Tapos minsan yung mga magkakamag-anak, lalo pa kung nagkakaroon ng mainit na tensyon na mamagitan sa kanila. Dahil nga ngayon kasi walang nag-withdraw o kaya maliwanag na sino ang magkakalaban. Okay. Maiba lang ako, Chairman. Diretso ko na siguro doon sa mga pinadalhan ninyo ng show cause order dahil sa kakaibang uri ng pangangampanya, humahantong sa paglabag sa mga batas, lalo na yung Safe Spaces Act. Linawin ko lang, Chairman, itong mga pagbabawal na ito, hindi ho ito dumaan sa resolution dahil gusto ng mga taga-COMELEC. Ito po ay bilang, tama po ba, Chairman, ito po ay parang pagkonsidera sa mga batas na pinairal na ho natin kaugnay ng mga pambabastos at panlalait o pambubuli na tinatakda na rin po ng ating saligang batas. Tama ho ba yun, Chairman? Tama po kayo, Sir Oli. Madami na po tayong batas tulad ng pagpuprotekta sa ating mga kababaihan, yung laban sa pagdidiscriminate sa mga PWDs, yung sabi ng Supreme Court recently, yung tagging, pinagbabawal na po ng Korte Suprema yan. So ang ibig sabihin po, itong mga anti-discrimination policies na ito ay nasa mga batas na po, Sir Oli. At ang ginawa po ng COMELEC sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon po tayo ng resolusyon na pinagsama-sama ang lahat ng ito at kaya diniklara natin ang anti-discrimination sa panahon ng kampanyahan na dinagdagan pa natin ng pagkakaroon ng tinatawag na safe space. Pagka po tayo mga kampanya at kapag po gumagamit tayo sa social media o kaya naman sa mga presinto, polling place at kasama na rin po ang canvassing areas. Yung isang kandidato, yung hindi ako nagkakamali, somewhere in the north, na parang binanggit niya na may cancer yung kanyang kalaban o yung kalaban ng kanyang sinusuportahang mayor. Ang paliwanag parang binanggit daw niya yun hindi pa panahon ng kampanya at parang naging lawyer daw kayo. Tama po ba, Chairman? Nung may sakit umano na kandidato, tama po ba yun, Chairman? Mukhang hindi po ako abogado doon at baka mali po sila dyan. Pero alam niyo po, ganito po yan, Sir Oli. Okay. Naging lawyer ako, hindi. Kinakailangan bang gumamit tayo ng mga ganong klaseng pananalita sa mga may sakit? Yan. Hindi po ba dapat nga iwasan natin? Alam niyo, Sir Oli,
sa isang yera, kahit po mga magkakalaban, pwede magrespetuhan. So siguro po ay yun lang ang ating payo sa lahat ng kumakandidato. At wag po sanang gagamitin sa atin yung kadahilanan na naging lawyer or whatever. Kahit po ako ang naging lawyer din ng isang kandidato, i-issuehan din natin yan ng show cause order. Sapagkat sa paniniwala po natin, ang paglabag sa tinatawag na anti-discrimination ay hindi po't walang dapat pinipili. Kaya po, titingnan natin kung ano po yung kanilang naging sagot dyan po sa show cause order. Sa bandang huli naman, ang task force namin ang mag-a-analyze niyan kung dapat bang ituloy ang pagpapile ng kaso o hindi. Meron ho bang ma-disqualify bago ang May 12 election, Chairman? Tingnan po ng lahat yung ang gagawin ng task force natin bukas hanggang sa mga susunod na araw kung yung po bang mga sumagot na ay kakasuhan nila o hindi. So, but then, importante po, binibigyan natin ng due process yung lahat ng nabibigyan ng show cause orders ng ating po mga kandidato. Okay. So, ibig sabihin po, may proseso naman. Hindi naman yung kaagad na, ang gusto po kasi ng iba natin mga kababayan, disqualified kaagad. Hindi po natin pwedeng gawin yon. Alright, kasi parang yung iba ho kasi, siguro, lalo na ho yung wag naman sana, pero may planong labagin yung anti-discrimination resolution na yun ng COMELEC. Ilang araw na lang sa kagagawa ng ganon dahil pag May 12, kung ano man ang magiging katapusan ng siguro resulta ng eleksyon, tapos na yung kanilang pananagutan. Unang-una, Chairman, ano ang gagawin ng COMELEC kung sakaling may ganitong mga lumabag at nanalo sa May 12 election? Ang COMELEC po kasi ay pwedeng mag-postpone, mag-suspend ng proclamation ng isang kandidato na may pending disqualification case. Sana po maunawaan ng mga kababayan natin kung mga kandidato na yung sa bawat paglabag natin na maaari may mabigat na ebidensya laban sa kanila ay may consequence. Meron pong pwedeng gawin ng komisyon. Maliban sa pagdi-disqualify, pwedeng hindi namin kayo iproklama. And therefore, hanggat hindi sila napoproklama, hindi sila makakaupo bilang nanalong kandidato. So sana iwasan po natin yung mga ganyan na mga aksyon upang hindi po tayo na iipit. At sayang naman po yung mga pinaghirapan natin sa panahon na tayo nakakampanya. Yan, okay. Sa mga gagawa ng susuway, wag na talaga mag-isip pa. Pero yung mga pinadalhan nyo po ng show cause order, wag, dito sa, ilan ba to? Mga 4 na ba to? 5? Ilan na ho bang pinadalhan ninyo na merong paglabag po sa anti-bastos campaign? Chairman. Mga 6 na po, Sir Oli, mga 6 na po. Pero alam niyo, Sir Oli, ang nakakalungkot na po focus kami dito sa ilang bagay na ganito, samantalang dapat ang focus natin yung vote buying, abuse of state resources, yung violence. Kung tutusin, common sense naman, hindi ka dapat nang babasto sa entablado o kaya respeto sa kapwa kandidato o respeto sa grupo, sektor, organisasyon. Hindi mo dapat yan dinidiscriminate. Pero kita niyo po, pati yan, inaasikaso ng COMELEC. Dapat kasi bumabalik tayo sa dati, ng mga panahon ng mga lolo't lola natin, na maayos ang kampanya, nakafocus sa mismong prinsipyo, panukala sa bawat bayan at syudad kung anong gagawin para mapaayos ang buhay ng mga mamamayan. I agree, Chairman. Siguro panahon na rin para iangat natin yung antas ng eleksyon sa panahon ng pangangampanya hanggang sa pagtatapos ng halalan, merong improvement at merong pagtaas ng antas na yan sa ating bansa. Kaya nga na lagi tayo nananawagan na iangat-angatin natin kasi yung kahit na hindi na ho dito pinag-uusapan kung anong sektor kayo nilipunan, pero nasa atin po siguro pananaw kung paano umaksyon ng isang nararapat o karapat-dapat na kandidato. Isang tanong lang tungkol dyan, Chairman. Kung sakasakaling dito sa 6 na ito, ay isa ang mapatunayang may paglabag nga pero nanalo sa eleksyon. Tulad na binabanggit nyo kanina, pwede nyong i-hold yung kanyang proclamation hanggang hindi siya maupo. Pero yung tuluyang disqualification kahit na nanalo na siya at hindi talaga uupo, maaari bang mangyari yun, Chairman? Pwede po namin gawin yon. At siyempre, yung pong disqualification case, yan po talaga ang consequence. Pwede pong hindi na maproklama. Pagka po nagkaganon, kung ang posisyon ay local, di ang uupo po ay yung mismong succession. Kung sino yung vice mayor, halimbawa kung mayor yan, at pwede namang i-argue din nung mismong nanalong pangalawa, o yung naibotong pangalawa na siya ang makakaupo. So yan po ay depende pa sa kanila later. Pero ang importante lang, pwede kami hindi magproklama ng kandidato kapag napatunayan namin na nagkasala sa ground ng disqualification. At Sir Oli, ito po yung ground din para election offense.
1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong po ito. Napakahirap. Siya nga ho pala, yun daw pong isa, ito may napapatanong lang, yun daw pong isa kasi, na pinadala po niya siya ako sa order, hindi para ho kasi panahon ng eleksyon yung video kung saan tinutulisa niya yung kanyang kalaban sa posisyon, yung isang kandidato. May basihan ba yun para ho siya ho'y maabsuelto, Chairman? Maganda pong depensa yan at titingnan po yan ng ating task force kung talagang sadyang tama na yung date ng mismong pagkakagawa niya ng mga pananalitang yan ay na-deliver bago po ang campaign period. Aaminin ko po, merong consequence yun at meron din pong pagbabago sa magiging approach ng task force. Yung po ang kagandahan, Sir Oli, na pinapasagot muna. Ibig sabihin, inaalam muna kung ano talaga ang mga pangyayari. Inaalam muna, opo. Hindi naman po sinasabing kinakasuhan wala pa po yun. Kasi at least po ang COMELEC nyo ngayon, nagiging proactive. Kung ano yung pinapakita ng mga tao natin, kababayan natin dyan sa amin pong sa social media o napapakita sa mga iba't ibang platform, nag-a-action ng COMELEC, hindi yung kandareklamo na yung tao ni wala man lang kaming kilos. Okay. At least, yun naman kasi batay sa mga video na ipopost at napapadala sa inyo, Chairman, ano po? Opo, nakikita po kasi natin lahat yan, bagamat hindi ganun kadami ang tauhan namin, yan ang kagandahan ngayon na empowered ang mga mamamayan. Na ayaw na nila, sobra itong ginagawa, inilalagay nila sa social media at nakikita ng lahat, nagiging viral po. Okay. Anyway, siguro, Chairman, kami isa nga pala, habol ko na nga pala, kumusta na ho ba ang obligasyon ng yung ating target na mga aktibidad, Chairman, sa COMELEC? Pagkakaalam ko sa mga nakalipas na linggo, nagsisimula na at matapos na yata yung pagdidistribute ng mga election paraphernalia sa mga bayan at mga lalawigan, Chairman? Sir Oli, napaka-importante po. Buti na lang po at nabigyan niyo ko ng pagkakataon na ito. Ngayong araw na ito po, kanina actually po na madaling araw, ay simula na ng pagboto ng mga kababayan natin abroad. Yung tinatawag na overseas. Ngayon pala yan, overseas voting. O, kumusta po ang turnout? Mga initial. Mamamonitor po natin yan. Mamamonitor po natin yan hanggang mamaya. Ang pagboto po ng mga kababayan natin abroad doon sa 77 posts ay via internet voting. At doon naman po sa 16 na posts ay sa pamamagitan ng pagpunta sa embahada o kaya naman sa konsulada. So kanina po nagsimula na yung pagboto ng mga kababayan natin, nagsimula sa New Zealand. Tapos after na New Zealand, Australia, Japan, kasi nga po base sa oras yan. Okay. So pwede po sila makaboto 24 hours a day. Wow. Kapag ka-internet voting. At ito po, Sir Oli, ay tatagal hanggang Mayo 12 hanggang alas 7 ng gabi dito sa ating bansa sa Pilipinas. Mahaba-haba pa lang nilaan nyo sa kanila na pagkakataong bumoto mula ngayon, April 13 hanggang May 12. Isang buong buwan po yan, Isang Sir Oli, buong buwan. yung pagboto po nila. Oh. At kagabi po, hanggang alas 12 kagabi, ay nandyan po ang COMELEC dyan sa ating pong Operation Center. Kasi po yung mga test na ginawa nila ay atin na pong tinanggal upang pasimula na yung sistema doon sa opisyal na pagboto ng mga kababayan natin. May initial na hubang mga information sa mga oras ito, 6:90 ng umaga, yung iba't ibang mga post ng ating ng ating embahada para ho tumanggap ng kanilang mga May mga nakakaboto na po. Oo. May mga nakakaboto na, Sir Oli, pero mamaya po magbibigay tayo ng update sa bilang ng kung ilan na nakakaboto. Ayun. Tatandaan po ng lahat, bilang lang po ang kaya namin masabi kung ilan nakakaboto, hindi po namin kaya sabihin kung ano yung mga boto. Yan. Dahil yung po ay hindi lang mabubuksan hanggang sa Mayo 12 pa. Ayun. Ayun, problema. Wala na sana maging problema, Chairman? Baka iba, nahihirapan, hindi agad makapasok, hindi makapag-cast. Sana walang ganun mangyari. At mukhang sa initial, sa mga paunang oras pala na simulan boto, wala naman yata naging problema kanina. Chairman, ano po? Wala po. Ang atin lang pong pakiusap sa mga kababayan natin hindi pa nagpapa-pre-enroll doon sa mga botante na natin, ay magpa-pre-enroll po muna kayo. Kinakailangan kuhanan kayo ng biometrics. Opo, upang alamin kung talagang kayo yan at nabigyan kayo ng OTP at password para kayo ay makaboto. Well, anyway, sana maging maayos lang at tuloy-tuloy pagboto ng ating mga OFW, lalo na nasa ibang bansa at ilang mga manggagawang Pinoy sa iba't ibang panig ng mundo. Ilan to? 93 posts ito? Chairman? Opo, 93 posts lahat po, Sir Oli. 1.241 million na mga kababayan natin ang dapat bumoto.
Alright. Chairman, makikibalita po kami tungkol po dyan at sila po siguro mga concern natin mga kababayan, lalo na kung may makikita ho sila mga nakikisabay at namamahagi na kung ano-ano, sumasabay. Tigil na yata ngayon, tama ho ba? Tigil na ho yung pamamahagi ng mga ayuda, etc. na pinaintulutan po ng COMELEC? Actually po, pwede pa naman mag-distribute sapagkat yan naman po yung pinapayagan din ng mismong batas natin. Sinabi rin natin okay lang sa amin, pero dapat sundin yung ating pong patakaran, kondisyon na walang politiko, kandidato during the distribution. At iba pang mga kondisyon. Tigil po lahat yan 10 araw bago mag-eleksyon. O May 2, wala na pong distribution ng kahit anong klaseng ayuda. Ayun. Baka ho kasi ngayon may mga sumasama, may mga nagbabaka sakali o kung hindi naman pinapasama yung opisyal ng barangay, mga barangay councilor siguro, mga barangay chairman para pumunta doon sa distribution tapos magdadala siya magsusuot ng kung ano-anong pangalan ng may nakasulat na pangalan ng kandidato. Madami na po tayo na monitor ngayon. Kung kaya naman binibigyan na namin ng mga show cause orders din, yung mga kandidato o yung mga incumbent na tumatakbo. Kasi sinasabi natin mukhang may paglabag doon sa ating kondisyon at kondisyon ng DSWD. Ba, meron na palang ganyan ano. Mamaya siguro baka matanong sa press kung sino mga napadala na show cause. Ano ito, mga kandidato sa lokal? Local po, hindi Lokal po, halos hindi yung lahat party eh. list. Opo, Hindi lokal yun. po. Ayaw. Okay, sige. Chairman, maraming salamat. Magandang umaga po muli sa inyo at magkakwentuhan po ulit tayo. Maraming salamat sa inyong paglilingkod, Chairman. Maraming salamat po, Sir Oli. Maraming salamat po. Mabuhay po. Thank you po. COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mga kapuso, update sa mga Hilingan, walang pinopro.